Praise the Lord. May pangarabitay kakabsat. Amen. Ako naman po makita. Hallelujah. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. God is good. Amen. Amen. Dahil nandito po tayo ngayon. Okay. Palakpakan tayo magtayan po kakabsat. Hallelujah. Ni Apo Tinagidayaw itatang Arabic. Ang topic po natin ay unwavering faith. Tatapusin ko lang po yung unfinished product. Dahil hindi ko po ito na nung last month, kaya nung sinabi ni Pastor Amalia na, sis, ikaw nga muna. Sure. Hallelujah. So, dito po, nabasa po kanina yung ating scripture sa Luke 22, verse 42, na sabi po niya ay, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ang Panginoon po ang magpapala sa kanyang mga salita. Last studies po natin, ginamit po natin itong verse na ito. And today, we are still using the same scripture. Dahil interconnected po ang committed heart sa unwavering faith. And last time, from this verse itself, we learned how to be committed God's way. How to be committed God's way? Seeking His ways and doing His will. Seek and do. Amen? Ngayong hapon naman po ay pag-aaralan natin how to have an unwavering faith. Meron bang unwavering faith? Amen? First, ano po ba ang pagkakaintindi natin sa unwavering faith? Unwavering faith, for me lang po hindi po siya parang daluyon ng dagat. Unwavering faith is not like a wave. Kukunin ko po yung unwave. Nakikita niyo po yung in-between ng unwavering, nandoon yung salitang wave. So, unwavering faith is not a faith na minsan mataas, minsan mababa, minsan nagngato, minsan awan, minsan nagngato, minsan awan. So, yung word na wave, nandoon po sa gitna. Dapat ang faith natin na sinasabi ay stable. Hindi parang wave na yun nga mataas, mababa, mataas, mababa. Pero kailan po ba tayo nagkakaroon ng pananampalataya na napakataas? Yung faith natin, kailan napakalaki yung ating pananampalataya? It seems na ang laki ng ating pananampalataya pag everything is going right and smoothly sa ating mga buhay. Tama po? Pag yung lahat ng nangyayari sa buhay natin ay maayos, ay parang ang laki ng pananampalataya natin. Pero kapag dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa mga problema, yung pananampalataya natin nandun na sa iba. Or minsan, faith flew out of the window. Yung pananampalataya natin ay parang lumilipat sa bintana. Ngayon, sa palagay po natin, meron kayang tao na may faith na stable. Yung never na natakot, never na ninervyos, never na pinanghinaan ng loob. Ako po, bago po ako tumatayo dito, nilalamig ang kamay ko. So, palagay ko po, we are all not perfect when it comes to our faith. Amen? Meron po tayong ups and downs. Meron po yung faith natin, minsan mataas, minsan mababa, minsan malaki, minsan mataas. So what is the characteristic of a person with unwavering faith? Bibigyan ko lang po kayo ng isa. A person with unwavering faith, he does his job afraid or doubting. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin po ay kahit may takot sa puso, pag-aalinlangan sa puso at isipan, gagawin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? Do it afraid, do it doubting, knowing your given task comes from the Lord. Amen po? Because if you are
a new creation in Christ, if you are a born again, all things comes from the Lord. Sinasabi po na sinasabi po sa Bible na all things were created for, all things were created by, all things were created through Jesus. Amen? Without Jesus, nothing was made that was made. So all things comes from the Lord. That's why we can trust Jesus. Amen po? And so the Lord will not put you in a place where you are not able to perform. Amen? Ulitin ko. The Lord will not put you in a place where you are not able to perform. Because God is all-knowing, He makes you first that you are equipped. Ano yung equipped? Yung ready ka. Everything is in you. He makes sure first that you are equipped for your given task before God can use you. Amen? Because God will fill you up first before He can use you. The Lord will not use you empty-handed. Hindi Kanya gagamitin kung wala siyang ibinigay sa iyo. Everything we have comes from the Lord. Amen? Ako po, before I knew nothing, I don't understand the Bible. And I thank God, He gave me the wisdom to understand the Bible. Amen? So, first, before the Lord uses us, He will fill us up first. Katulad ng balon. Yung balon hindi yan aangat kung hindi mo siya hinipan. But when pag hinipan mo yung balon, di ba lumalaki? And then tumataas. Ganun po tayo. The Lord fill us up. And then when we become so full, kailangan meron tayong outlet. Dahil hindi pwedeng wala kang outlet. Kapag punong-puno ka, hindi pwedeng sarilinin mo, kailangan meron kang outlet. That's why when you are chosen to work in His kingdom, wag kang tumakbo katulad ni John. Amen? Do not say, Lord, give it to someone else who are able. Amen po? Pag pinag-pray tayo dito sa harap, pumunta tayo dito because the Lord will not choose you when you are empty. When the Lord choose you, it means to say, He already fill you up. Amen? Because the Lord is telling you, you are able, you are equipped, kaya huwag kang matakot na tumayo sa harap. Amen po? Amen. Alam niyo po, sinabi yan ni Moses kay Lord kasi. Sabi niya, Lord, stutterer ako, hindi ko kayang makipag-usap kay Pharaoh. Sabi nga sa Exodus 6:28, and it came to pass on the day the Lord spoke to Moses in the land of Egypt, that the Lord spoke to Moses, saying, I am the Lord. Speak to Pharaoh, king of Egypt, all that I say to you. Tingnan nyo yun, sinasabi dito, na dumating yung mga panahon na ang Panginoon ay nagipag-usap kay Moses sa land of Egypt. Because Moses was still in the land of Egypt. Prinsipe nga siya ng Ehipto. And the Lord spoke to Moses saying, I am the Lord. Nakipag-usap ang Panginoon kay Moses. Ako ang Panginoon. Makipag-usap ka kay Pharaoh, ang hari ng Ehipto, at sabihin mo sa kanya ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Pero anong sabi ni Moses? But Moses said before the Lord, Behold, I am of uncircumcised lips. And how shall Pharaoh heed me? Si Moses, sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon, makipag-usap ka kay Pharaoh, sabihin mo sa kanya ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Pero ang sabi ni Moses, Lord, tingnan mo ako. Stutterer ako, hindi ako makapagsalita ng diretsyo. Paano maniniwala sa akin si Pharaoh? Sabi niya sa Exodus 7:1, and the Lord said to Moses, See, I have made you as God to Pharaoh. Ginawa kita parang Panginoon kay Haring Pharaoh. And Aaron, your brother, shall be your prophet. You shall speak
all that I command you, and Aaron your brother shall tell Pharaoh to send all the children of Israel out of his land. Dito po makikita ang trabaho ng propeta. Ano ang trabaho ng propeta? Ang mensahe ng Diyos ibibigay sa propeta, at ang propeta ibibigay sa tao ang mensahe ng Panginoon. So in other words, nung sinabi ni Moses na, Panginoon, hindi ko kaya yung sinasabi mo na makipag-usap ako kay Pharaoh. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Sige, kunin mo si Aaron bilang tagapagsalita mo. Initially, God equipped Moses to face Pharaoh. Ibinigay na lahat kay Moses para makausap niya si Pharaoh. Ibinigay lahat kay Moses. But Moses don't believe it. Pag kayo po, ano sasabihin niyo? It is a great privilege. Tama ba? Pag ginamit kayo ng Panginoon, huwag pong sasabihin na hindi ko kaya. Amen? Because the Lord will not ask you to do that job if you are not equipped. Pakisabi nga sa sarili, I am equipped. I am equipped. Amen. Ibig sabihin, ready ka. Filled ka. Amen? Amen. So again, sa number 11, verses 11 to 25, basahin nyo na lang po doon sa inyo. Sinabi na naman ni Moses sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya yung ipinapagawa mo sa akin. Mga anak ko ba sila? Etc. Blah, blah, blah. Did I conceive them that you should say to me, carry them in your bosom? Kasi ito po yung kwento na nagre-reklamo itong mga Israelita dahil wala silang makain karne, dahil pagod na pagod sila. Sinabi dito ang pagre-reklamo. Nung nagreklamo sila nakarating sa Panginoon ang kanilang mga reklamo at marami sa kanila ang namatay. The outskirt of the camp was burned. Ibig sabihin yung palibot nung camp kung saan sila ay nasunog. So may mga namatay na mga Israelita. So then, noon, pag nagreklamo ka, mamamatay ka. So we are so blessed dahil marami tayong reklamo pero hindi tayo namamatay. Amen? Hindi po, totoo po. Yung reklamo nating napakainit, ay, noong unang panahon, awanan, nasunog tayo. And then the people cried out to Moses. At si Moses nanalangin sa Panginoon and the fire quenched, nawala. So, nagreklamo sila ng nagreklamo. Kaya sinabi ni Moses na pagod na rin siya. Sinabi niya, pinanganak ko ba sila? Para sabihin mo na maging problema ko sila. So, heto ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Moses. Meron ito dito sa Numbers. Gusto ko lang pong basahin ito sa Numbers chapter 11 verses 10 to 15. Sabi po niya dito, Then Moses heard the people weeping throughout their families, everyone at the door of his tent. And the anger of the Lord was greatly aroused. Moses also was displeased. So, ang pagrireklamo po ay kasalanan. So, Moses said to the Lord, Why have you afflicted your servant? And why have I not found favor in your sight that you have laid the burden of all these people on me? Did I conceive all these people? Did I beget them that you should say to me, carry them in your bosom, as a guardian carried a nursing child to the land which you swore to their fathers? Nagrereklamo na rin si Moses sa Panginoon. Where am I to get meat to give to all these people? For they weep all over me, saying, Give us meat that we may eat. I am not able to bear all these people alone because, take note niyo po, I am not able to bear all these people alone because the burden is too heavy for me. If you treat me like this, please kill me. Sabi nga sa Panginoon, here and now, if I have found favor in your sight, and do not let me see my wickedness. Alam niyo po, nagre-reklamo si Moses kasi ang dami nga naman niyang inaalaga ang mga Israelita. So ano pong sinabi niya? Anong sinabi niya? Hindi ko kaya naalagaan ang lahat ng ito. So anong sinabi ng Panginoon? Sige, magkalap ka ng 70 elders sa buong Israel. Mga elders means wise men in Israel.
and yung mga officers. Hindi elders na matanda na walang pinagkatandaan. Amen? Kahit bata sa edad, kung pwedeng pagkatiwalaan, responsable, you can call them elders. Amen? Sa church natin, pwede na tayong kumuha ng elders na mas bata sa atin. We are still young. Pero, yung mga younger, pwede silang maging i-train na maging elders. So, wise men and officers na makakasama mo and bring them to tabernacle, sabi niya. At noong nadala ni Moses ang 70 elders, so namili si Moses ng 70 elders, 70 wise men and officers ng buong Israel, kinuha, nung nadala na ni Moses at mga elders na ito, kinuha ng Panginoon ang ibang anointing kay Moses. Nandun ng lahat ng anointing kay Moses. Ibig sabihin, ang nakalagay sa ibang Bible ay Spirit. Nandun na lahat kay Moses. Pero dahil nagre-reklamo si Moses, anong ginawa ng Panginoon? Kinuha niya yung ibang anointing na nandun kay Moses at ibinahagi niya sa 70 elders. Initially, Moses was equipped to do the job that God has given to him. Amen? So makikita po natin dito na pag ayaw mong magpagamit, hindi ka pipilitin ng Panginoon. Hindi niya sasabihin na sa'yo na, sige na anak pamaasim, maggitara ka na. Pag maasiman ka din, nagkarara din na anak. Pag maasim, anak hindi po. Hindi po sasabihin sa atin ng Panginoon. Bakit? Kayang-kaya niyang kumuha ng kapalit. Amen? Si Moses nagreklamo, ayaw niya. Anong sinabi ng Panginoon? Actually, you are already anointed. You are already equipped. Amen? So, pag-isabi nga ulit, I am equipped. I am equipped. Ang sarap pong pakinggan. Pakiulit nga! I am equipped. Amen. So, hindi nga sasabihin sa atin na guyod-guyudan na tayo, hilahilahin na tayo. Sige na anak, wala kasing magigitara, walang kakanta, walang magpipreach, hindi po. And also, when God asks you to do something, because you are already equipped, you are already ready to do it, because sabi ko nga, hindi kanya gagamitin kung hindi kanya binigyan. Lord, wag mong sasabihin na, Lord, hindi ko kaya. Because every time God used you, He set you up, titest ka niya, because there is another plan for you, a greater and better plan for you. Amen? Lagi po na every time God uses us, there is a greater plan ahead of us. That's why He is training us. We are under training under the Lord. Amen po? Amen. Because long before a task is being presented to us, God already equipped us like Moses. All you need to do is to do the one step forward. Padayon. Amen? One step forward. Katulad kung nalala nyo doon sa Red Sea. Diba? Hindi nagbisngay? Ano ba sa Tagalog yung nagbisngay? Hindi nahati yung dagat until there is one foot na dumapo sa dagat. Kaninong paa yung una na dumapo sa dagat? Kanino? Kay Nasyon. Si Nasyon yung pinakapinuno ng Judah. Amen? Bakit Judah? Because Judah means praise. So every time we are facing a battle, every time we are facing a trouble, every time we are facing challenges, praise must go first. Amen? Don't be afraid to set one step forward. Amen po? Sabi nga po, the first step is the hardest. Katulad po nung bata, the first step is the hardest. Even in our life, the first step is always the hardest. But because you are in the Lord, we can trust the Lord.
be courageous to put one step forward. Amen? Amen. And do not forget, at wag po natin kakalimutan na because it is not about us. Amen? Or about our strength, or about our talent, or about our eloquent, or about what we have. Because without the Lord, we are nothing. Amen po? It is all about the one who called us. It is all about the one who sent us to this ministry. Amen po? Amen. It is all about Jesus, the one who is giving us the task. Sino ba nagbibigay sa atin ng task? Si Pastor? Hindi po. Because Jesus is the great shepherd. And then pastors are the under shepherd. Amen? Our great shepherd is the Lord. Amen? He is the one giving us the task. And also Jesus is the one who put the seed in our heart. What is that seed? The seed of desires. Amen? Sino po yung nag-desire na magpastor? Sino po yung nag-desire na magturo ng mga bata? I desire to teach Sunday school. Yun lang po ang desire ko. Hindi ko po dinesire na magpastor. But the Lord planned ahead of me. Amen? Tulad po ng ating Panginoong Jesus, malapit na po. Kunti lang po ito. Tulad po ng ating Panginoong Jesus sa ating verse. He was equipped, ready na siya for His given task. What was the given task? To came down to this earth to save us. Amen? He was already equipped for His given task before He came down from heaven. Equipped na siya, ready siya. Long before He went to the cross of Calvary, He was already equipped and ready. Amen? So kung titingnan po natin, unwavering faith is not so-called perfect faith without flaws or fear or doubt. Unwavering faith is do your given task afraid. Kahit natatakot ka, kahit nilalamig ka, kahit halos himatayin ka sa nervyos, in the midst of those feelings, gagawin mo ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. And that is having unwavering faith. Amen? Because it is not about how big our faith is, but it is about your willingness to do your given task. Amen? Ano pong sabi sa Luke 17:6? If you have faith as tiny as a mustard seed, you might say to the sycamore tree, ang sycamore tree is fig tree, but be thou plucked out by the root and be thou planted by the seed. Sabi nga, kung may kasing liit ka na pananampalataya ng buto ng mustasa, kasing liit ng buto ng saluyot. Sino din nakakita ti buto di saluyot or buto ti pechay? Ganun po kaliit. Pag may ganun kang kaliit na pananampalataya, pwede mong sabihin sa puno ng sycamore tree, katulad ng mangga. Pwede mong sabihin diyan na mahugot ka sa mula doon sa root mo, sa ugat mo, at pumunta ka sa dagat. Maitatanim ka sa dagat. Hindi po yun natural. Wala pong puno na itatanim sa dagat. So anong sinasabi ng Panginoon? Everything that is natural, God can make it supernatural in our life. Amen po? Lahat po ng natural, pwedeng gawin ng Panginoon na supernatural. Yung strength na yan na halos ay kakapsot ka nga at mamalam, God can give you a supernatural strength. Amen? Na-experience ko po yan. Pagod na pagod ako. So, ang ginawa ko, pumunta po ako sa kwarto. Nag-worship po ako ng nag-worship. Hanggang sa umiyak po ako. Paglabas ko po ng kwarto, parang ang lakas ko. Parang nawala yung pagod ko. At saka, eto, alam ko na, experience ninyo. Sino yung naglalaban ng kamay? Pag
pag naglalaba ka o may ginagawa ka, at habang ginagawa mo, nag-worship ka, di mo namamalayan, tapos ka na. Di mo namamalayan, tapos ka na nga, pero hindi ka napagod. Amen? So, eto po, may gusto pong ipakita sa atin ng ating Panginoon dito. Tulad po ng ating Panginoong Jesus sa ating main verse. Bakit sinabi niya na, Ama, kung pwede lang, let this pass away from me because of fear. May takot siya. Kung titingnan natin doon sa kanyang binitawang salita, there is fear in him. Pero bakit siya matatakot? He is the Son of God. True. Good question. Pero makikita natin na he was 100% man at that time. Meron siyang dugo, meron siyang flesh, but he became 100% God when he rose from the dead. Amen pa? Pero ang gusto ko pong ipakita sa inyo dito ay kung ano yung ipinakita sa atin ng ating Panginoon. At eto yung, it's normal na matakot, it's normal na ma-stress, it's normal na magsabi na, Lord, pwede ba wag na ito? Huwag mong ilayo mo sa akin ito. Alam niyo po, nakita ko po doon sa the Lord's Prayer, na pwede pala nating hilingin na ilayo sa atin ng Panginoon ang mga tests sa buhay, ang mga temptations sa buhay. Pwede nating hilingin sa Panginoon. Amen? Ilayo mo po kami sa lahat ng mga masasama. Sa English, actually, sasabihin niya, lead me away from any temptation. So, pwede nating hilingin na ilayo tayo ng Panginoon sa lahat ng temptation. Amen? At mga tests sa buhay. Ako po kinukot ko yon na ilayo ako at ang aking buong pamilya sa lahat ng mga pagsubok sa buhay. Kasi tinuro niya so we can claim it. Amen? So, dito po makikita natin na it's normal na matakot, it's normal na ma-stress, it's normal na sabihin na, Lord, wag na ito. Please let this cup pass away from me. But despite of all these struggles, despite of fear, despite of stress, despite of doubting, despite na ninenervyos ka para pumunta dito sa harap, sasabihin mo sa Panginoon, okay Lord, gagawin ko ito. Not because of I wanted to do, but because of you. Amen? Not my will, Father, but yours be done. That willingness to follow, that willingness to obey, despite of fear and doubt. That is unwavering faith. Amen? Because unwavering faith is not this how big your faith is and how low your faith is. Kundi, kahit nandun yung takot, nandun yung nervyos, you are willing to step forward to do it. Katulad nga ni Nasyon. Noong hindi magbibiyak yun hanggat hindi walang paa na mag-i-step doon sa dagat. At ginawa yun ni Nasyon. Once Nasyon step his foot on the sea, naghati yung dagat. And then, they pass by on the ground land. Amen? May mga naintindihan po tayo, mga kapatid? Yun lamang po. At kantahin po natin yung katapatan mo. Because the Lord is faithful. Tayo po tayo. Kantahan po natin ang ating Panginoon. Then, dito po tayo, Pastor. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Katapatan mo, Diyos.
naliliglig ng kaaway because sa mga alalahanin, sa mga buhay, sa mga nangyayari sa aming mabuhay, sa aming kapaligiran. Kaya minsan ang aming pananampalataya ay nayayanig. But because of your faithfulness, O God, hindi mo hinahayaan na tuluyang mayanig ang aming pananampalataya. At andyan ka na kami ay yung pinapalakas. Andyan ka na kami ay yung tinutulungan. Andyan ka na laging gumagabay sa aming mabuhay. Kaya sa gabi kong ito, Panginoong Hesus, through the power of your Holy Spirit, if there is doubt, kung may mga doubt pa sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa gabi kong ito, alam namin ang doubt na yan, ang kalaban ng aming pananampalataya. Kaya sa gabi kong ito, Panginoon, let this doubt, alisin mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan right now in the name of Jesus. At ang mga doubt na ito, palitan mo ng unwavering faith mula sa gabi kong ito. Upang sa ganon, anumang sitwasyon, anumang bagyo, anumang pagsubok ang maranasan namin, hindi kami magda-doubt sa iyo, kundi mas lalo kaming kakapit sa iyo. Mas lalong ang aming pananampalataya ay uusbong sa iyo. Mas lalong ang aming pananampalataya ay kakapit sa iyo, Panginoon. Because ikaw din ang nagsabi sa iyong mga salita, ang lahat ay magaganap because of your faith. Kaya pagpalain mong pananampalataya ng bawat isa sa gabi pong ito, Panginoon. Patuloy mo kaming gabayan, ingatan sa bawat tao. Salamat sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the praises. In Jesus Christ, mighty we pray.